Sa bawat pagsikat ng araw sa Barrio San Roque, palaging may isang tanawing hindi nabago sa mga tao. Ito ay ang pag-uusad ng isang kalabaw sa makitid at maalikabok na daan. Hila ang isang lumang kariton na puno ng mga banig, salakot at bilao. Nakaupo sa likod nito si Mang Ruelio. Mas kilala sa baryo bilang Tatay Roji, isang payat, kulubot at tahimik na matanda. Madumi ang suot niyang kamiseta, kupas ang pantalon, at may tuwalyang palaging nakasabit sa balikat. Ang sombrero niyang banig ay halatang maraming taon nang sinasalubong ang araw at ulan. Para sa karamihan, si Tatay Roji ay simbolo ng kabiguang hindi na nakaahon sa buhay. Hindi pa rin umaasenso si Roji. Bulong ni Mang Salvador, isang negosyanteng may malaking pwesto sa palengke, habang tinuturo ang kariton. Kung ako yan, matagal na akong sumuko sa buhay. Sagot naman ni Ramon, sabay tawa nito. Tuwing dadaan si Tatay Roji sa palengke, palaging may mga matang nanguhusga. May mga tindera na sadyang inilalayo ang paninda nila, para bang baka madumihan ang presensya niya. May mga bumibili pero binabarat siya ng todo. Minsan pa nga ay halos libre na. Tatang, yung banig mo naman parang pangbundok lang. Pwede bang 100 na lang? Sabi ni Selena, nakilala sa pagiging mataray. Ngumiti lang si Tatang Roji. Ganun ba? Ay sige iha. Para naman kahit papaano may pangdagdag ako pambili ng bigas. Hindi alam ng mga taong iyon na ang bawat banig na hawak nila ay hinabi sa gabi, sa ilalim ng ilaw ng gasera, habang sumasakit ang likod ng matanda. Hindi nila alam na may isang batang naghihintay sa bahay, ang kanyang apo na si Samuel, na nangangarap makapag-aral. Sa tuwing nadadaanan ni Tatang Roji ang lumang paaralan sa baryo, palihim siyang napapatingin. Naaalala niya ang panahong bata pa siya, nang pinangarap rin niyang mag-aral, ngunit napilitan siyang magtrabaho. Ngayon, ang pangarap na iyon ay ipinapasa niya sa kanyang apo. Habang patuloy ang pag-usad ng kariton, ramdam niya ang bigat nito, hindi lang ng paninda, kung hindi ng mga salitang paulit-ulit na humahamak sa kanya. Pero hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang ng kalabaw na si Sinta, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, balang araw, may patutunguhan rin ang lahat ng ito. Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung papaano. Ang alam lang niya, hindi siya susuko, kahit pagtawanan, kahit maliitin, kahit limutin ng mundo. At sa likod ng isang matandang may maruming damit, may isang kwento ng pag-asa na hindi pa nagsisimula. Bago pa tuluyang magliwanag ang langit, gising na si Tatang Roji. Tahimik ang buong bahay. Isang maliit na kubong gawa sa kawayan at yero sa dulo ng baryo. Maingat niyang inayos ang mga banig at bilao. Sinikurong walang mababasa at walang masisira. Sa sulok ng bahay, mahimbing pang natutulog si Samuel, ang kanyang apo, yakap ang lumang bag na gamit sa paaralan. Sandaling tumigil si Tatang Roji sa pagmamasid sa bata. Napangiti siya, kahit may kirot sa dibdib. Mag-aaral ka ng mabuti ha, bulong niya. Kahit ako'y pagtawanan, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Sa labas, naghihintay na ang kalabaw na si Sinta. Tila sanay na sa paulit-ulit na biyahe. Inaplas ni Tatang Roji ang leg nito bago ikinabit ang lubid sa kariton. Sabay silang umusad papalabas ng bakuran, patungo na naman sa palengke, ang lugar na paulit-ulit siyang hinahamak. Ngunit wala siyang ibang mapuntahan. Habang naglalakbay, dadaanan nila ang ilang kabahayan. May mga batang nagtatawanan. May mga lalaking nagkakape
at may mga babaeng nagwawali sa tapat ng kanilang mga bahay. May ilan na bumabati kay Tatang Roji, ngunit mas marami ang hindi man lamang lumilingon. Pagdating sa palengke, agad na bumungad ang ingay at sigawan. Malalakas ang boses ng mga negosyanteng gaya ni Ramon at Salvador, na may mga pwestong puno ng makukulay na paninda. Sa gilid lamang ng daan pumwesto si Tatang Roji. Doon kung saan ay hindi siya sagabal, at kung saan siya sanay maliitin. "Oy, Roji!" sigaw ni Ramon. "Hindi ka pa rin ba napapagod ha? Ilang taon ka na rin ha?" Nagtawanan ng ilan. Tahimik lang nang umiti si Tatang Roji. "Hanggat may bumibili, tuloy lang ako," saad niya. Lumapit si Rosita, isang tindera ng bigas, at sinuri ang isang banig. Maganda sana. Pero sino ba ang bibili niyan ngayon ha? Uso na ang mga imported ngayon at hindi na uso yan. "Pero handmade po yan," mahinaong sagot ni Tatang Roji. Handmade man o hindi, pare-pareho lang yan. Sagot naman ni Rosita sabay alis. Isa-isang lumilipas ang oras. Mainit ang araw. Masakit ang likod ni Tatang Roji at halos wala siyang naibenta. Sa bawat pagtanggi at pangmamaliit, parang dinadagdagan ng bigat ng kariton. Ngunit sa gitna ng lahat, hindi nawawala ang kanyang paniniwala. Sa tuwing mapapatingin siya sa kalabaw at sa mga banig na ginagawa niya sa sariling kamay, alam niyang may saysay ang kanyang ginagawa. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero may araw na makikita rin ng mundo ang halaga ng kanyang pawis at paghihirap. Sa gitna ng palengke na puno ng ingay at pagmamataas, isang matandang tahimik ang patuloy na naglalakbay. Dala ang pag-asa sa likod ng kalabaw. Mabilis na kumalat sa baryo ng San Roque ang balita patungkol sa paparating na pista. Para sa karamihan, ito ay pagkakataon para kumita. Magpakitang gilas at ipakita kung sino ang mas maunlad. Pero para kay Tatang Roji, isa lang itong panibagong araw ng paglalakad at pagtitiis. Maaga siyang gumising upang tapusin ang isang espesyal na banig. Mas masinsin ang hibla, mas pulido ang pagkakayari. Ginawa niya ito ng dahan-dahan, kahit nanginginig na ang kanyang kamay. Sa isip niya, baka sakaling may makapansin, baka sakaling may magpahalaga. Pagdating niya sa palengke, abala na ang lahat sa paghahanda para sa pista. May mga banderitas, may mga bagong pwesto, at may mga taong nag-uusap kung magkano ang kikitain nila. Sa gilid, tulad ng nakasanayan, pumwesto si Tatay Roji. "Hoy Roji, sigurado ko bang ibebenta mo yan dito ha?" Tanong ni Salvador. Sabay tawa nito. "Sa itsura mo parang ikaw pa ang pang-display. Hindi ang banig mo." Nagtawanan ng mga nakarinig. Si Tatang Roji ay yumuko. Ramdam ang init sa pisngi. Hindi lang dahil sa araw, kung hindi dahil sa hiya. Lumapit si Selena. Suot ang bagong damit at may hawak na cellphone. Tatang, sa totoo lang, wala ka talagang mararating sa buhay. Kahit anong sipag mo, mahirap ka pa rin o tignan mo ang sarili mo. Diretsyong tumusok sa dibdib ni Tatang Roji ang mga salitang iyon. Saglit siyang napatingin sa mga kamay niyang magaspang at puno ng sugat. Naisip niya kung tama ba sila, kung hanggang dito na lang ba talaga ang kaya niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdududa, may isang batang lumapit, isang lalaki, halos kaedaran ni Samuel. Hawak nito ang isang maliit na barya. Tatang, pwede po bang bumili? Napatigil si Tatang Roji. "May pambili ka ba, iho?" "Opo, pangregalo ko lang po sa nanay ko." Maingat niyang iniabot ang isang maliit na bilao. Kumislap ang mata ng bata nang hawakan iyon. "Ang ganda po. Sabi ni nanay,
Mas matibay daw po ang gawa ng kamay. Hindi man malaki ang bayad, pero ramdam ni Tatang Roji ang kakaibang gaan sa dibdib. Sa gitna ng lahat ng pangmamaliit, may isang taong nakakita ng halaga. Sa pag-uwi niya kinagabihan, pagod ang katawan ngunit gising ang kanyang isip. Nasa harap ng bahay si Samuel. Hawak ang kanyang lumang aklat. Lolo, may quiz po ako bukas, sabi ng bata. Magaling, apo, sagot ni Tatang Roji, sabay haplos sa ulo nito. Habang nakikinig siya sa pagbabasa ni Samuel, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi para sa kanya lamang ang kanyang pagtitiis. May isang buhay na umaasa sa kanya. Kaya kahit masakit ang mga salitang naririnig niya sa araw na yon, pinili niyang itabi ang sakit at yakapin ang pag-asa. Dahil minsan, isang maliit na paniniwala lang ang sapat para magpatuloy. At sa puso ni Tatang Roji, muling sumiklab ang apoy na muntikan ng mamatay. Dumating ang araw ng pista sa San Roque, na tila mas maliwanag kesa sa karaniwan. Puno ng kulay ang mga lansangan. May mga banderitas na sumasayaw sa hangin. May musika at may mga taong bihis na bihis. Para sa karamihan, ito ay araw ng kasiyahan. Para kay Tatang Roji, ito ay isa na namang pagsupok. Mas maaga siyang umalis ng bahay. Inayos niya ang mga pinakamaganda niyang banig at pilao, pati na ang ilang salakot na matagal na niyang pinag-ipunan ng oras at lakas. Kahit alam niyang muli siyang ilalagay sa gilid, umaasa siyang may mangyayaring kakaiba. Umaasa siyang may pipili. Pagdating niya sa palengke, ramdam kaagad ang tingin ng mga tao. Nako, ayun na naman oh, bulong ni Ramon kay Salvador. Sa araw pa talaga ng pista. Hayaan mo na, sagot ni Salvador. Bahagi na yan ng dekorasyon. Hindi na tumugon si Tatang Roji. Tahimik niyang inayos ang kanyang paninda sa gilid ng daan. Katabi ang kalabaw na si Sinta. Pinahid niya ang pawis sa noo at pagkatapos ay naupo. Naghihintay. Ilang oras ang lumipas nang may humintong sasakyan malapit sa kanyang pwesto. Isang sasakyang hindi karaniwang nakikita sa baryo. Bumaba ang dalawang babae at isang lalaki. Maayos ang suot, simple ngunit halatang may pinag-aralan. Isa sa kanila ay si Regina, isang negosyanteng kilala sa paghahanap ng mga lokal na produkto. Napatingin si Regina sa mga banig. Yumuko siya at hinaplos ang isa. Ang pulido naman ito, sabi niya. Matibay ang hibla at siguradong matibay ang pagkakagawa. Napalingon si Tatang Roji. Ako po ang gumawa niyan, ma'am. Mainang sagot niya. Nagulat si Regina. Kayo po? Opo, ako po ang gumawa. Mahigit 4 na taon na po akong naghahabi. Habang nag-uusap sila, napansin ng iba ang eksena. Lumapit sina Ramon at Salvador. Biglang naging magiliw. Ay maganda po talaga yan, sabi ni Ramon. Matagal na naming kapartner si Tatang Roji. Napatingin si Tatang Roji sa kanya. Unang beses na narinig niyang sinabi yon. Ngumiti lang si Regina, ngunit hindi na tumingin sa kanila. Gusto kong malaman ang kwento ng bawat panig, sabi niya kay Tatang Roji. Paano niyo po ito ginagawa? Tahimik na nagkwento ang matanda. Kung papaano niyang hinahabi sa gabi. Kung papaano niyang pinipili ang dahon. At kung papaano niya tinuruan ng sarili matapos mawala ang kanyang asawa. Tahimik ang paligid habang nagsasalita siya. Walang yabang, walang reklamo. Kwento lang ng buhay. Interesado kaming makipagtrabaho sa iyo, sabi ni Regina sa wakas. Hindi lang pagbili. Gusto naming dalhin ang mga gawa mo sa mas maraming lugar. Hindi ka agad nakapagsalita si Tatang Roji. Parang hindi niya maintindihan ang kanyang narinig. Hindi po ako marunong sa kontrata, ma'am. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Regina. Kami ang tutulong sa iyo. Ang mahalaga,
Ay, ang galing mo. Sa gilid, nanlaki ang mga mata ni Ramon at Salvador. Sapagkat ang matandang minsan nilang tinawanan, ngayon ay kausap ng mga taong hinahangaan nila. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may nakapansin hindi sa itsura ni Tatang Roji, kung hindi sa halaga ng kanyang ginagawa. Hindi pa rin makapaniwala si Tatang Roji nang umuwi siya noong gabing iyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay merong ingay. Halo ng takot, pag-asa at pagdududa. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni Regina. Ang salitang makikipagtrabaho, dadalhin sa maraming lugar. Sa kubo, sinalubong siya ni Samuel na may ngiti sa labi. Lolo, maaga po ba kayo bukas? Sa totoo lang, hindi ko pa alam, apo. Sagot niya. May kakaiba ngayong nangyari. Kinuwento niya ang lahat. Ang mga tanong, ang papuri, at ang alok. Tahimik lang na nakinig si Samuel. Tila mas nakakaunawa pa ito kesa sa inaasahan sa kanyang edad. Lolo, sabi ng bata. Sabi po ng guro ko, kapag pinaghihirapan mo raw ang isang bagay, may araw talagang babalik sa'yo. Napangiti si Tatang Roji. Sa simpleng salita ng bata, parang gumaan ang bigat ng kanyang dibdib. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Regina kasama ang kanyang kapatid na si Rafael. Dinala nila ang ilang mga dokumento at malinaw na plano. Ipinaliwanag nila kung papaano nilang gustong ipreserba ang tradisyonal na paghahabi at kung papaanong bibigyan ng tamang halaga ang bawat produkto. Hindi madali para kay Tatang Roji ang proseso. Kinakabahan siya tuwing pipirma. Takot na baka may maling mangyari. Ngunit hindi siya nag-iisa. Tinulungan siya ng isang guro sa baryo na si Sir Samuelito na nagboluntaryo na magbasa at magpaliwanag ng bawat detalye sa kanya. Habang unti-unting nabubuo ang kasunduan, nagsimulang kumalat ang balita sa baryo. Ang dating tinatawanan, ngayon ay pinag-uusapan na ng may pagtataka. Naku, alam niyo ba? Si Roji daw. Pulong ni Rosita. Negosyante na. Talaga ba? Siya yung may kalabaw, hindi ba? Sagot naman ng isa. Muling nagbago ang ihip ng hangin sa palengke. Ngayong dumaraan si Tatang Roji, may mga bumabati na. Ang mga dating hindi tumitingin, ngayon ay nakangiti na sa kanya. Isang umaga, lumapit si Ramon. Roji, kung kailangan mo ng tulong sa produksyon ha, sabihan mo lang ako. Hindi na sumagot pa si Tatang Roji. Hindi dahil may galit siya, kung hindi dahil alam niyang ang respeto na biglang lumitaw ay hindi pareho sa dati niyang hinahanap. Sa tulong ni Regina at Rafael, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng matanda. May dumating na mga orders. Marami. Mas marami kaysa sa kaya niyang gawing mag-isa. Kaya tinuruan niya ang ilang kabataang nais na matuto, kapalit ng maliit na barya at pagkain. At hindi nagtagal, ang maliit na kubo ay napuno ng tunog ng paghahabi. Sa bawat hibla, may bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling simple si Tatang Roji. Araw-araw pa rin niyang ginagabayan si Sinta sa daan. Hindi bilang pulubi ng palengke, kung hindi bilang taong may dangal at layunin. At sa bawat pag-ikot ng gulong ng kariton, unti-unting umiikot rin ang kapalaran. Kapalarang pabor na sa kanya. Nagpatuloy ang maraming benta at maraming tumatangkilik sa kanyang mga gawa. At makalipas nga ang ilang buwan, muling bumalik si Tatang Roji sa palengke ng San Roque. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na mabigat ang loob niya. Hindi na rin puno ng kaba. Kasama pa rin niya ang kalabaw na si Sinta at ang kariton niyang luma. Ngunit ngayon ay mas maayos ang ayos ng kanyang paninda. May tatak na at may kasamang maliit na karatolang gawa sa kahoy. Nakasulat roon ang salitang, "Gawang kamay ni Tatang Roji."
Agad siyang napansin ng mga tao. Siya yun, di ba? Pulong ng ilan. Yung sinasabing nakipag-partner daw sa Tagalungsod? Oo, siya nga yun. Lumapit naman si Salvador. Tila nag-aatubili. Ay, Rogie. Maganda ang benta mo ngayon ah. Maraming salamat sa iyo, Salvador. Sagot ng matanda. Walang yabang sa tinig. Sa kabilang banda, may ilang mga ngalakal na hindi maitago ang inggit. Si Ramon, na dati palaging nangunguna sa pangmamaliit, ngayon ay tahimik na lamang. Ang pwesto niyang dating matao, ngayon ay hindi nagaanong pinapansin. Habang abala si Tatang Rogie sa pakikipag-usap sa mga mamimili, may isang grupo ng bisita na dumating. Mga turista at mamamahayag na kasama ni Regina at Rafael. May dalang kamera at recorder. Tatang Rogie, sabi ng isang reporter na si Sofia. Pwede po ba kayong ma-interview? Nagulat ang matanda. Ako po? Opo, gusto naming marinig ang kwento ninyo. Tahimik ang paligid habang siya'y nagsasalita. Hindi niya ikiwento ang mga panlalait. Hindi niya binanggit ang mga pangalan ng nangapi sa kanya. Ang sinabi niya lamang, matagal po akong naniwala na wala ng halaga ang ginagawa ko. Pero nagpatuloy pa rin ako dahil may umaasa sa akin. Napatingin siya kay Samuel na nakatayo sa gilid. Suot ang malinis na uniforme at may kumpiyansang tinig. Para po sa apo ko. May mga napayuko sa palengke. Ang mga salitang minsang itinapon nila kay Tatang Rogie ay tila bumalik ngayon sa kanila. Mas mabigat, mas totoo. Matapos ang panayam, lumapit si Rosita. May luha sa mata. Patawad sa'yo, Tatang Rogie. Nagkamali kami. Ngumiti ang matanda. Wala yun. Matagal na po yun. Tapos na yun, wag niyo nang alalahanin. Hindi lahat ay humingi ng tawad. May ilan na umiwas na lamang. May ilan na nanahimik. Ngunit sapat na kay Tatang Rogie ang isang bagay. Hindi niya na kailangan pa ang kanilang pagkilala para maramdaman ang kanyang halaga. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi siya sakay ng kariton, sumabay si Samuel sa kanya. Lolo, balang araw po, gusto ko rin pong tumulong sa iba tulad mo. Napangiti si Tatang Rogie. Yan ang tunay na tagumpay, apo. Habang lumulubog ang araw, ang anino ng kalabaw at ang kariton ay mahaba sa daan. Simbolo ng isang lalaking minsang minamaliit, ngunit piniling manatiling marangal. Hanggang sa tagumpay ang kusa ng lumapit. Tahimik ang baryo ng San Roque ng umagang iyon kinabukasan. Ngunit ramdam sa hangin ng pagbabago. Hindi na lamang pista o balita ang pinag-uusapan ng mga tao, kung hindi ang bagong sentro ng paghahabi na itinayo sa gilid ng baryo. Isang simpleng gusali, hindi marangya, ngunit puno ng buhay at pag-asa. Sa harap nito, nakatayo si Tatang Rogie, suot pa rin ang kanyang karaniwang damit. Malinis na ngayon, ngunit hindi kailanman mapagpanggap. Nasa balikat pa rin niya ang kanyang tuwalya, at sa ulo ang sombrerong banig na matagal nang kasama sa kanyang paglalakbay. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang apo na si Samuel. Matangkad na at may kumpiyansang ngiti. Dumating sina Regina at Rafael, kasama ang ilang taga-suporta at taga-baryo. Walang banda, walang mahabang talumpati, isang simpleng pagputol lang ng laso. Tatang Rogie, sabi ni Regina, kung hindi dahil sa tiyaga ninyo, wala kami rito ngayon. Umiling ang matanda. Kung hindi po dahil sa mga taong naniwala, baka matagal na akong tumigil. Sa loob ng gusali, maririnig ang tunog ng paghahabi. Mga kabataang natuto, mga inang may baong pagkakakitaan, at mga kamay na unti-unting binibigyan ng halaga ang isang sining na muntikan ng mawala. Sa gilid, naroon sina Ramon at Salvador. Hindi sila nagsalita. Tahimik lang silang nanonood. Ang dating minamalit nila
Ngayon ay hindi na kailangang patunayan ng sarili. Lumapit si Salvador. Tila may bigat sa dibdib. Rogie, kung sakali man pwede pa kaming tumulong dito? Tumingin si Tatang Rogie sa kanya. Walang problema. Kung handa kayong matuto at magpakumbaba, bukas ang pinto para sa inyo. Sa hapon, umuwi si Tatang Rogie sakay ng kariton. Ngayon ay wala ng kargang paninda, kung hindi puro alaala na lamang. Kasama pa rin niya ang kalabaw na si Sinta. Mabagal ngunit matatag ang lakad. Pagdating sa bahay, umupo siya sa bangko sa harap ng kubo. Pinanood niya ang paglubog ng araw, gaya ng ginawa niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang mga panahong tinatawanan siya, tinataboy sa gilid, at binabarat ang kanyang pinaghirapan. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang daan, hindi upang maghiganti, kung hindi upang patunayan sa sarili na ang dangal ay hindi kayang tapakan ng kahirapan. Lumapit ang kanyang apong si Samuel at umupo sa tabi niya. Lolo, maraming salamat po ha. Sa ano apo? Ano ang ibig mong sabihin? Sa hindi po pagsuko. Napangiti si Tatang Rogie. Sa simpleng salitang iyon, alam niyang nagtagumpay siya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pagkilala, kung hindi dahil may buhay siyang nabago. Habang tuluyang naglalaho ang araw sa likod ng bundok, nanatili ang isang katotohanan sa baryo ng San Roque. Ang taong marunong magtiis at manatiling mabuti kahit minamaliit ay hindi kailanman talunan. At sa likod ng kalabaw, sa mahabang daan ng buhay, may isang kwento ng tagumpay na hindi kailangang isigaw dahil kusa itong nakikita. Ang dating minamaliit ngayon ay hinahangaan ng mga kapitbahay dahil sa kanyang paghahabi at pagnenegosyo ng kanyang mga gawang produkto. Naipatayo niya ang kanilang bahay na mas maayos at mas maganda. Patuloy niyang nasusuportahan ang kanyang apo sa pag-aaral nito. Wala man itong magulang, pero para kay Samuel, sapat na ang kanyang lolo Rogie. Sino nga bang mag-aakala na ang dating minamaliit, ang dating nakatira lang sa simpleng bahay, at ang dating hindi man lamang pinapansin ng mga tinda, ngayon ay umasenso na sa buhay, hindi na nagkukulang, at hindi na nahihirapan. Higit sa lahat, ay nakatulong pa siya sa maraming kabataan at mga pamilya na nais na magkaroon ng pagkakakitaan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ang tao base lamang sa anyo, katayuan o dami ng pera na meron siya. Ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa sipag, tiyaga, dangal, at kabutihan ng puso. Ang pangahamak ng iba ay hindi sukatan ng iyong magiging wakas. Minsan, ang mga taong pinagtatawanan at minamaliit ay sila ring pinakamalayo ang mararating dahil hindi sila sumuko. Ang tagumpay na marangal ay hindi kailangang ipagyabang. Kapag ang tagumpay ay bunga ng tapat na paggawa at malasakit sa kapwa, kusa itong nagiging inspirasyon. Ang pagtitiyaga para sa mahal sa buhay ay may balik na biyaya. Hindi nasasayang ang sakripisyo kapag ito'y ginagawa ng may pagmamahal at pananalig sa Diyos. Sa huli, ang taong marunong magpakumbaba ay palaging may puwang sa tagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito.
So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.